37 na ang kumpirmadong patay sa magkakasunod na pagsabog ng mga communication devices nitong nagdaang mga araw ayon sa Lebanese Health Ministry. 12 rito mula sa pagsabog ng mga pager, habang 25 naman sa mga sumabog na walkie-talkie. Halos 3,000 naman ang nasugatan sa dalawang magkasunod na insidente. Iniutos na ng Lebanese Civil Aviation Directorate ang ban sa pagtransport ng mga airline ng kahit anong mga uri ng pager o walkie-talkie device. Base sa inisyal na investigasyon ng Lebanese government, ang mga sumabog na communication device ay tinaniman ng pampasabog bago pa naipasok sa Lebanon. Na-trigger naman ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga message sa naturang devices. Suspetsa naman ng Japanese firm na ICOM Inc. na ang mga sumabog na walkie-talkie na may logo ng kanilang kumpanya ay posibleng fake. Ayon kay Yoshiko Enimoto, director ng ICOM, totoong pareho ang itsura ng kanilang mga produkto at ng mga walkie-talkie. Gayunman, ang genuine product nila ay may hologram sticker na wala umano sa mga sumabog na device. Ayon pa sa ICOM Inc., itinigil na nila ang pagbebenta ng nasabing modelo, pati na ang baterya nito, may 10 taon na ang nakakaraan. Sa ulat ng Reuters, nabili ng Hezbollah ang nasabing mga handheld radio 5 buwan na ang nakararaan. Halos kasabay ng mga pagers na sumabog din. Sinisisi ng Hezbollah ang Israel sa nangyaring mga pag-atake na ito na hindi naman sinasagot ng Israel. Nananawagan ng Lebanese government sa UN Security Council na kondinahin ang nangyaring pag-atake. Nagsimula ang tensyon sa border ng Lebanon at Israel mula pa noong October 2023 nang magpakawala ang Hezbollah ng mga rocket sa Israel bilang pagsuporta sa Hamas. Hinihikayat naman ng Philippine Embassy ang mga Filipino national sa Lebanon na i-consider na ang pag-alis sa nasabing bansa habang may mga available pang commercial flights para na rin umano ito sa kanilang kaligtasan. Pero sa mga Pilipinong mananatili, iba yung pag-iingat ang paalala ng embahada. Para sa Agenda, Eugene Adalia, BNC.